nakita naman natin doon sa presentation ng PCA na klarong-klaro naman na merong pagsasabuatan. Dahil nakita natin yung self-sufficiency ratio. Kung pwede natin ipakita ulit yung presentation ng PSA, yung demand oversupply, less than 1. Ibig sabihin nun, may excess supply. Ibig sabihin, kung ano ang kailangan natin na bigas is less than what is supplied. May excess supply. Pag merong excess supply, ibig sabihin nun, dapat bumaba ang presyo. Tama po ba, Ms. Rachel? There are other factors, No, Madam Chair. sa isang merkado, sinong ekonomista dito? NEDA. Ideally, hindi po ba, excess supply means dapat bumaba ang presyo. Tama po? Tama po. O yun, klarong-klaro sa presentation ng PSA na meron pong excess supply. Dahil nung tayo po ay nagbaba ng tariffs nung 2024, yan. nasa points, ayan o, noong 2023, 82.5 ang demand-supply ratio. Pagdating ng 2024, nasa 69%. So, ibig sabihin, lumaki pa po ang excess supply. So, there's no reason for why hindi dapat bumaba ang presyo. And more importantly, tingnan natin yung rice stocks. Sobrang taas na rice stocks. Sabi ninyo, record high. So, ibig sabihin, kailangan na talagang pakawalan ng rice traders ang rice stocks doon sa warehouses nang sa ganon, bumaba na ang presyo. So in other words, nasa kamay ng importers at traders na yumaman po ng 13 billion pesos. Dahil yun po yung kinita nila dahil bumaba ang taripa to 15%. Yumaman sila, 13 billion as a whole. Pero winibidhold nila ang rice stocks sa ngayon. Maawa naman sila, di ba? Pakawalan na nila ang rice stocks na yan. Nang sa ganon, bumaba na ang presyo. Yung landed cost, ibig sabihin yung presyo ng bigas per kilo na imported na bumagsak sa Pilipinas ay bumaba by 7 pesos more or less per kilo. Tama o mali? That's what you stated. The 44 pesos to 33. Andali po. Para po sigurado ako sa aking sagot. So, yung landed cost of imported rice declined po as of October. Declined yung Vietnam po, 33.95 Yeah, ma'am, can we have the difference, please? Kasi para maintindihan ng taong bayan, just the estimate, bumaba ba ang presyo ng bigas pag land sa Pilipinas o hindi? Andali, ma'am. 7.37 pesos po. So you are saying yes to my earlier question? Yes, ma'am. Sa pagkaintindi ko, ang sinasabi ng NEDA, bumaba ang presyo ng bigas sa buong mundo. Bumaba ang presyo ng bigas na imported pagdating sa Pilipinas. Tumaas at mas marami ang supply ng bigas sa Pilipinas, kaya supposedly, mas mababa ang presyo. Subalit, yung dapat na bagsak ng presyo na mararamdaman ni Maria at ni Juan ay tila nawala sa hangin dahil sa posibilidad na walang kompetisyon or merong pag-uusap-usap sa presyo at dagdag pa dito ang dagok sa ating mga farmers dahil napupwersa silang magbenta ng napakamura ng kanilang produkto pero ang kumikita naman ay ang malalaking negosyante.